Underrated Pinoy welterweight title na may pambihirang body punching power at nakabibilib na knockout skills. Ito ay ang tubong Magdalena Sorsogon na si Ador the Terminator Torres. Sinilang sa nabanggit na lugar noong taong 1995, ang batang Terminator ay madalas masangkot sa mga away kalye at trouble sa kanilang lugar. Dahil dito, ito ay kinakitaan ng pambihirang talento sa pakikipagsuntukan. Ang isang matandang kaibigan ang nagdala sa batang Torres sa isang boxing gym sa kanilang lugar. At dito ay nabago ang buhay at nagumpisa ang karera ni Ador Torres sa larangan ng boxing. Una itong lumaban sa light middleweight division at naganap ang pro debut nito noong April 6, 2018 at ito ay nagdala ng unang panalo via unanimous decision. Ador Torres! Sa mga sumunod na laban nito ay bahagyang hindi naging maganda ang mga record. Ito ang naging dahilan kung bakit si Ador Torres ay hindi kaagad napansin sa larangan ng boxing. Bagamat may magaling na talento ito sa sports na boxing, ay hindi may iwasan na sumapit sa isang pagsubok ang karera ng isang boksingero matapos ang masaklap na pagkatalo nito noong 2022 kontra sa isang undefeated Pakistan fighter na si Khabib Urrahman. He's calling off! Ladies and gentlemen, Khabib Urrahman! Ay nagpa siya itong bumaba ng timbang patungo sa welterweight division sapagkat napagtanto ni Torres na ito ang kanyang comfort division kung saan mas nakakagalaw ito ng mabilis ayon sa hubog ng kanyang katawan. October 26, 2022, lumipad ito ng Thailand upang sagupain ang Thai fighter na si Worapon Jesada Jindawat. Ito ang unang laban ni Torres sa welterweight division kung saan tinapos niya kagad ang kalaban sa round 4. Sa round 3 ay unang natikman ni Jindawat ang mga lakas ng kamao ng The Terminator nang sunod-sunod nitong saluhin ang mga kombinasyon na binibitawan ni Torres. ลำตัวโอ้โหอัปคัดขวาครับแม่แทบจะร่วงครับลูกนี้ต้องหมุนออกมาก่อนครับบุกเข้าไปหมัดซ้ายต้องถามใจอดอร์ ทอร์เรสแล้วครับตอนนี้ถามใจเขาแล้วครับว่าจะเอาถึงน็อกไหมต่อยซ้ายเข้าหน้าโอ้โห Ngunit nagawa pa nitong mai-survive ang round 3. ด้านของสถานภพครับอดอร์ ทอร์เรส Sa pagsapit naman ng round 4 ay nakipagsabayan pa ito ng kamao sa kamao kay Torres. Subalit hindi magpapatalo ang Pinoy. Nagpakawala si Torres ng isang malinis na left cross punch at mabilis na sinundan ng right uppercut. Sumapol ito sa katawan ni Jindawat. Sa lakas ng kamao ay bahagyang tumalsik sa lubid si Jindawat at saka ito bumagsak. โอ้โหสายเต็มหน้าร่วงสิครับอย่างนี้ Dito ay nakuha ni Torres ang una nitong panalo sa welterweight division by a 4th round technical knockout. Makalipas lamang ang isang buwan ay bumalik ng Thailand si Torres upang sagupain naman ang panibagong Thai fighter na si Pirine Sukmuang kung saan tinapos ito ni Torres sa loob lamang ng round 1. Isang powerful right straight ang pinakawalan ni Torres na agad sumapul kay Sukmuang. Bumagsak ito at binilangan ng referee. หมัดขวากระแทกแม่ครับร่วงเลยครับนี่เป็นหมัดขวากระแทกนะครับกระทำ Nagawa pa nitong ipagpatuloy ang laban. Subalit, hindi na binigyan ng pagkakataon ng Pinoy ang kalaban. Isang kaliwat kanang tira sa katawan ng binitawan ni Torres at sa kanya ito tinapos sa pamamagitan ng uppercut. Bagsak ang Thailander. Matapos ang dalawang magkasunod na impresibong knockout victory ni Torres, December 28, 2022 ay nabigyan si Torres ng pagkakataon para sa isang minor title, ang Asian Boxing Federation welterweight title, kung saan makakatapat nito ang isa na namang Thai fighter na si Michaya Kaiwiset. Ador Torres have 6 wins, 4 losses, and 3 wins coming by way of knockout. And Michaya Kaiwiset is 3 wins and 1 losses with 1 win coming by way of knockout.
Nang mapansin ni Torres na may kalakasan ang suntok ni Michaya ay naging maingat ito. Sa round 2 ay matyaga itong naghintay ng magandang pagkakataon upang makapagbato ng magandang counter-attack. Kaya naman pagbitaw ni Michaya ng isang right straight ay naiwasan ito ni Torres at saka ito nagpakawala ng left and right combination sa katawan ni Michaya. Sa sobrang ganda ng counter na binitiwan ni Torres ay halos tumilapon sa mga lubid si Michaya at saka ito bumagsak. Binilangan agad ito ng referee. Nagawa pa naman itong tumayo at ituloy ang laban. Ngunit sa pagsapit ng round 3 ay nagbistulang human punching bag na lamang si Michaya, kung kaya't inawat na lamang ng referee si Torres at saka nito binilangan ng standing 8 count ang Thai fighter. โอ้รัวแล้วครับรัวหมัดชุดนะครับอดอร์ทอเรสรัวหมัดชุดตอนนี้ยืนที่ตัวแข็งนะครับมีชายาครับยังไงครับโอ้เป็นสแตนดิ้งเอ็นเขานะครับต้องนับนะครับ Sa pagpapatuloy ng laban ay tila ba wala na sa focus si Michaya. Marahil dulot ito ng pinsalang tinanggap nito mula kay Torres. Patuloy lang ang pagsalo ng mga suntok nito. At sa pagpasok ng round 4 ay talagang wala na sa focus ang Thai fighter. Dahil sa patuloy lamang na pagsalo ng mga suntok nito mula kay Torres ay nagpasya na ang referee na itigil na ang laban para na rin sa kaligtasan ng Thai fighter. ครับแต่โอ้โหหมัดซ้ายเต็มหน้าครับตรงแล้วมีอาการเลยครับทางด้านของมีชายาไล่ทางลุกนะครับโอ้โหครับนี่ครับโอ้โหขวาขึ้นบนแล้วก็ซ้ายลงล่างครับซ้ายเต็มหน้าครับโอ้ยุติการแข่งขันเลยครับในยกที่4นะครับ Dito ay nakuha ni Torres ang una nitong minor belt, ang ABF welterweight title sa pamamagitan ng technical knockout sa round 4 at magandang panimula ito para sa taong 2023 kay Ador Torres. Makalipas ang 3 buwan, nakatakdang depensahan ni Ador Torres ang kanyang titulo kontra kay Perapong Puet Tueng, isang undefeated Thai fighter. Sa pagsapit ng laban ay puro body shot ang binibitawang tira ni Torres. Bagamat nasasalag ng Thai fighter ang ibang tira ni Torres ay mayroong pa ring pumapasok sa mga depensa nito at nagdudulot ng pinsala sa kanya. Isang right body shot ang pinakawalan ni Torres at ito ay sumapul sa tagiliran ng Thai fighter. Sa sobrang sakit, napaluhod ito. From the previous exchange, definitely not liking that. Wincing it again. Hard body shot from Ador Torres. Where Ador Torres places his foot. Well, there you go, right hand. Matapos mabilangan ng referee ay nagawa pa nitong ituloy ang laban. Matapos nito ay talagang puro body shot ang mga ataking binibitawan ni Torres. Kaya naman, napilitan ng Thai fighter na gumamit ng clinch upang pansamantalang masira ang ritmo sa pag-atake ni Torres. Hook to the body and the uppercut too. Lots of body shots being used by Ador Torres. Just placing the shots really, not winding them up so. Sa patuloy na pagbibitaw ng mga body punches ni Torres, ay muling tumama ang isang right punch sa katawan ng Thai fighter. Sa sobrang sakit, napayuko ito at saka ginawaran ng standing 8 count ng referee. Torres and Pirapong shying away from his opponent and Nagawa pa nitong ituloy ang laban. Ngunit pagsapit ng round 3, dahil sa kaliwat ka ng parusa na tinatanggap ng Thai fighter, ay muli itong bumagsak. right up, right hook to the body from Ador Torres. Not phased at all. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na nagbilang ang referee. Bagkos agad nang itinigil ang laban. Ador Torres getting a stoppage, putting Makalipas lamang ang 2 buwan ay balik Thailand si Ador Torres upang paunlakan naman ang isang mandatory challenger para sa kanyang ABF welterweight title sa katauhan ni Sakda Langkabam. Kumpara sa mga unang nakalaban ni Torres, si Langkabam ay may kakaibang tapang sa pakikipaglaban. Wala itong takot at nakikipagsabayan sa Pinoy Terminator. Subalit sa boxing ay hindi lamang puro tapang ang dapat mong dala, kundi kailangan mo rin na malampasan ang kakayahan ng kalaban upang makuha mo ang matamis na tagumpay. Saito still hanging in there. Right hook connects there for Ador Torres. And big barrage of punches there from Ador Torres. Saito firing back with his own though. Isang right body shot ang nakapasok sa depensa nilang kabang at sumapol ito sa kanyang tagiliran. Right jab.
Sa sobrang sakit nito, napaluhod na lamang silang kabam. Binilangan ito ng referee. Nagawa pa nitong ituloy ang laban. Nang mapansin ni Torres na mahina ang bodega nilang kabam, ay isa na namang right body shot ang pinakawalan nito. At ito ang naging dahilan ng pagtatapos ng laban. Dahil sa pambihirang knockout power ni Torres, muli nitong depensahan ang kanyang ABF welterweight title. At matapos lamang ang ilang buwan, neto lamang September 28, 2023 ay muli nitong didepensahan ang kanyang titulo kontra sa isang Thai fighter na si Pantawit Chupirum. Sa laban na ito, nag-e-expect ng magandang outcome ang mga taga-suporta ng Thai fighter sapagkat may mataas na IQ di umano si Chupirum sa pakikipaglaban. Kung kaya't ito na marahil ang puputol sa paghahari ng Pinoy sa welterweight division sa kanilang bansa. Sa round 1 ay nagpakita ng magandang boxing skill si Chupirum. Madalas itong makailag sa mga binabatong suntok ni Torres. It's a 6 out of the 9. Remember Adore, very strong southpaw, hard hitting foot to try and land their power shots a lot. Adore's southpaw stance. So Torres has just hit the chin. Short, sharp shots there to the body from Adore. Torres, less than 10 seconds to go in the first round. Adore Torres with a straight punch flurry, and that's going to be the end of round 1. Pagsapit ng round 2 ay nagagawang makipagsabayan ni Chupirum kay Torres dahil ito ang ine-expect ng mga kababayan nito na mabibigyan niya ng magandang laban ng Pinoy. Torres slightly turns the screws in round number 2. Adore Torres just pouring away with the jab. The Filipino fighter. Right hooks the body there from Torres. Going down low again. There's that just touching away. And Ngunit makalipas lamang ang ilang minuto, dalawang magkasunod na left uppercut at isang right body shot ang naipatama ni Torres sa katawan ni Chupirum. again, big cracking right hook to the body from Torres. He wisely just to Debrance side. Bumagsak agad ito. Binilangan ng referee. Sa sobrang lala ng mga pinsalang na idulot ng mga kamaong tinanggap nito, ay pinagtaksilan ito ng kanyang mga bisig at hindi na nito nagawang ituloy pa ang laban. Sa pagkapanalong ito, si Adore Torres ay nagtala ng 6 na magkakasunod na knockout victory sa bansang Thailand. Dahil sa determinasyon at pambihirang talento ni Adore Torres sa pakikipaglaban, ay nagawa nitong bumangon mula sa naunang pagkatalo at unti-unti nang nakakamit ang tugatog ng tagumpay. Sa ngayon ay wala pang update sa susunod na laban ni Torres. Ngunit maraming boxing fans ang nagre-request na maitapat naman si Torres sa mga Mexican fighter upang masubukan talaga ang lakas at tibay nito. Ano pong masasabi ninyo at maipapayo sa ating kababayan na si Torres? Pwede kaya itong itapat sa mga bigating fighter sa welterweight division pagdating ng araw?